Hola, mi amigo, mi amiga. Welcome to Dima Searching TV featuring instructing the uninformed or informing the misinformed. Yun po. So, sa araw na ito, meron lang ako ibabahagi sa inyo na napakahalaga lalo na tayong mga Katoliko. Nararapat lang po ng lahat ng mga Katoliko ay mayroon pong Biblia at binabasa at pinagnilayan. At hindi lang po yon. Hindi sapat yung may Biblia tayo at pinagnilayan. Meron din po tayong dapat katikisem. Ito yung aklat ng kung saan nakasulat yung mga paliwanag ng ating pananampalatayang Katoliko. Pinapaliwanag doon na naayon sa salita ng Diyos. Kaya kailangan po natin yun dahil hindi naman natin basta-basta maunawaan ang salita ng Diyos na ating binabasa. Diba naman, hindi natin kaagad-agad maunawaan. Pero sa katikisem, yung isang aklat na yon, nandoon yung nakasulat ang paliwanag ng ating pananampalataya. Bakit kailangan natin yon? Dahil doon masasagot natin ang mga tatlong mahalagang katanungan. Yung unang tanong, why must we worship God? Yan. Doon sa mababasa natin yung laman ng katikisem, yung aklat na yon, Katikisem of the Catholic Church, mababasa natin doon ang paliwanag, why must we worship God? Number 2, why must we be Christians? Bakit tayo dapat maging Kristiyano? Yon. At number 3, why must we be Catholics? Dapat maging Katoliko. Yun po sa pagbabasa at sa pagninilay natin sa salita ng Diyos at sa pagbabasa din natin sa Catechism of the Catholic Church, doon masasagot natin ang mga tanong na iyan. Bakit kailangan natin sagutin? Dahil sa panahon ngayon, meron din tayong tatlong mga kalaban sa pananampalataya natin sa Diyos. Una, ang grupo ng mga hindi naniwalang may Diyos or the existence of God. Hindi sila naniwala, yung mga atheism, yung mga pantheism, yung po yung mga materialism, yun. Hindi po yan sila naniwala na may Diyos na umiiral, may totoong Diyos umiiral. Meron din naniwala na ang Diyos ay yun yung mundo. Yun, ang Diyos ay nandun na yung mga discovered ng mga scientist. Yun, mga materialism. Yun ang ating maging kalaban. Why must we worship God? Kasi meron na ito mga taong ito. Kaya maaring narinig na rin ito ninyo, maaring narinig na rin ng mga anak ninyo sa inyong mga workplace, sa inyong mga friends, sa inyong mga relatives, or even sa inyong mga kapitbahay, Kaya mahalaga po na basahin at pagnilayan natin at meron dapat tayong Catechism of the Catholic Church. Meron pong Tagalog doon. Kaya malinaw po yun sa atin na para hindi po tayo maliligaw, no? Hindi tayo basta-basta maniwala sa mga ideologies, sa mga pinapalaganap ngayon ng mundo. Yan yung unang kalaban natin sa ating pananampalataya. Pangalawa, itong mga grupo na hindi naniniwala kay Kristo. Okay, so yung pangalawang tanong sa atin, why must we be a Christian? Dahil ito po may mga tao na hindi naniwala kay Kristo, na mga nag-reject kay Christ. Sino yung nag-reject kay Christ? May mga Hudyo na hindi naniwala kay Kristo, no? Hindi sila naniwala kay Kristo na Diyos. Okay? Hindi sila naniwala na si Kristo ay namatay at nabuhay muli. Ayan. Dahil hindi nga sila naniwala yun ay Diyos. Okay? So, ano pa? Ito mga Mohammedans na naniwala kay Muhammad. Ang kailang prophet ay si Muhammad. Yung sino pa yung mga grupo ng hindi naniwala kay Kristo. Ito may mga jests. Yung mga jests. Ito yung mga tao na naniwala sila na may Diyos, pero hindi sila naniwala na ang supernatural na Diyos ay nakipag-interact siya sa ating mga tao. Naniwala sila na may Diyos nga, pero hindi yon pwede makipag-interact sa ating mga tao. Yan ang paniniwala naman nila. Yon, hindi sila naniwala. Kung ibig sabihin, equivalent to na hindi sila naniwala ang Diyos ay bumaba sa katauhan ni Kristo. Yon.
hindi sila naniniwala doon. Imposible yon para sa kanila. Yan yung pangalawang kalaban natin sa ating panampalataya. Pangatlo, ang pangatlong paraban natin, ito yung mga heretics of various kinds. Yung mga erehe, yung mga taong naniwala sa sila yung ang mga pinapaniwalaan ng marami ay hindi sila naniwala. Meron silang ilan ang kanilang paniniwala na hindi pareho sa nakakarami. Yun, parang yung mga karanasan sa kadalasan sa kanila tinatawag na mga unfaithful. Yung yung pinapaniwalaan ng marami, sila ay hindi naniwala doon. Okay. So ito yung mga tao na kung saan ay masasabi nating halimbawa sa ating mga Katoliko, sila yung mga Katoliko pero hindi naman sila naniwala lahat sa tinuturo ng mga Katoliko. Para mga kumbaga sa kalaban ng pamahalaan, sila yung mga rightist. Okay? So sila yung kasama sa tawag dito sa grupo, pero sila yung mga tahimik na lumalaban. Yan yung tinatawag na mga heretics. Yon, katulad sa atin, halimbawa tayong mga Katoliko, mga binyagang Katoliko, pero hindi naman tayo naniwala na mali ang divorce, di ba? Hindi tayo naniwala na kasalanan ang divorce, hindi tayo naniwala na kasalanan ang abortion, hindi tayo naniwala na kasalanan ang paggamit ng mga artificial birth controls. Yan, ano pa yung pinapaalala sa atin ng simbahan na dapat iwasan natin yung mga nakalimutan ko na yung ibang mga artificial na pagbubuntis. Ayan, so hindi po yan pinapahintulot ng simbahan kasi hindi siya natural. Hindi ang mga pagkikilos natin kung saan hindi siya naayon sa natural law or pamaraan ng Diyos, ay hindi po yan pinahintulutan ng ating simbahan. Pero marami sa atin na hindi naniwala dyan. Hindi naniwala ang kasalanan ang hindi magsimba pag araw ng linggo. Hindi naniwalang hindi naniwala na dapat mangumpisal kapag sa lalo na yung mga matagal nang hindi nakapagpangumisal, no? Yun, marami pang mga tinatawag natin mga heretics sa atin mga Katoliko, yung mga hindi naniwalang kasalanan ang hindi nagpakasal sa simbahan, no? Yon, yung tawag diyan ay mortal sin yung mga yan, no? Makasalanan ang live-in, hindi sila naniwala doon. Kaya yung din kahit sa sarili nating grupo or community, meron pa rin mga tinatawag na mga heretics, no? Mga erehe, mga unfaithful. Kaya yun yung ating mga dapat na ipaglaban or sikapin natin na ating mga anak, ating mga kamag-anak na hindi maliligaw sa ganitong mga pananaw sa mundo. Dahil maaring sasabihin nyo ako ay Katoliko, pinanganak ako, bininyagan akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko, pero hindi natin yan sigurado na ang inyong mga anak ay ano na ang nakapasok sa kanilang mga utak, dahil dito sa tatlong grupo ng kalaban natin ito ay malalaman natin kung diyan tayo magsusubok kung gaano tayo katibay, gaano tayo ka-faithful sa ating pananampalataya sa Diyos, no? Kaya mahalaga po na hangga't hindi pa huli ang lahat, na bago kayo mag-isip na mag-update kayo ng inyong, mag-upgrade kayo ng inyong mga cellphone sa darating na bonus, sa past Christmas bonus, ay sikapin ninyo na dapat na meron na kayong Bible, meron kayong Catechism of the Catholic Church, dahil at syempre dapat binabasa, pinag-aralan
inuunawa dahil yan po ang isa sa mga essential na elements na magliligtas sa ating kaluluwa. Yung kailangan natin maunawaan ang ating pananampalataya. Why should we worship God? Why must we be Christians and why must we be Catholics? Yan po. Kaya paalala po yan mga kapatid, mga Katoliko, aking mga kamag-anak, mga anak, mga kasama sa pananampalatayang Katoliko, mga Couples for Christ, sana po ay kumpleto po tayong mga armas sa ating pananampalataya at lagi natin itong kumbaga sa espada hinahasa, no? Pinag-aralan, pinagnilayan, pinag-aralan. At syempre isabuhay at ipamahagi. Kaya yan po ang mahalaga kong maibahagi sa inyo. Inform the uninformed or instruct the uninformed or inform the misinformed. Kaya hanggang sa muli, you are watching Dimas Searching TV.